At ayan mga ka-crypto, pag-uusapan naman po natin dito ang pahayag ng Ripple CEO na si Brad Garlinghouse kaugnay po ng hinaharap ng kanilang kumpanya. Ang mga detaling ito ay lumitaw matapos pong ibahagi ng crypto analyst na si Saif dito. Yan, Saif Crypto. Meron siyang ibinahaging isang video clip mula po sa isang eksklusibong session sa Wyoming Blockchain Symposium sa Jackson Hole. Ayon po sa mga naunang ulat, napansin ng community ang isang makabuluhang pagbabago sa posisyon ng kumpanya patungkol po sa isang posibleng initial public offering. Sa naging panayam kay Garlinghouse, hayagan po niyang ibinahagi na ang kumpanya ay nananatiling pribado o private sa loob ng napakahabang panahon habang patuloy na pinalalago ang kanilang operasyon nang hindi po umaasa sa pampublikong pondo. Halimbawa, sa nakaraang taon lamang ay nakompleto po nila ang malaking acquisitions na nagkakahalaga po ng $2.5 billion. Bukod dito, nagsagawa rin sila ng mga shareholder tender offers na umaabot po sa $3 billion sa loob ng nakaraang 2 taon upang mabigyan ng sapat na liquidity ang kanilang mga investors. Subalit, ang pinakamahalagang bahagi po na pumukaw sa atensyon ng marami ay nang sabihin po ni Garlinghouse na ang kumpanya ay more neutral na ngayon sa usaping ito kumpara noon. Para sa akin, ang pahayag na ito ay isang malaking hakbang palayo sa kanilang dating mahigpit na pagtanggi sa public listing. Ang ganitong pagbabago ng tono ay nagpapakita na ang pamunuan ay bukas na ngayon sa iba't ibang opsyon habang patuloy po nilang pinapalawak ang kanilang presensya sa global market ng finance ngayong taon. Ngayon ay paano naman po nakaaapekto ang consolidation at acquisitions sa kanilang plano? Kung susuriin po natin ang naging takbo ng mga nakaraang taon, binigyang din po ni Garlinghouse na ang consolidation o ang pagsasanib ng mga kumpanya ay isa sa mga pangunahing katangian ng kasalukuyang crypto cycles. Ayon po sa kanyang karanasan sa pagdaan ng 5 crypto winters, ang bawat pagbagsak ng market ay laging nagiging dahilan ng mga mergers kung saan ang mga mas mahinang kumpanya ay tuluyang nawawala habang ang mga matatag naman ay mas lalong lumalakas. Sa ganitong sitwasyon, ang kumpanya ay aktibong tumatayong consolidator sa pamamagitan ng kanilang mga sunod-sunod na transaction at pagbili ng iba pang negosyo. Ang isang kumpanya na patuloy po na lumalaki sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong asset ay may mga practical na dahilan upang lumahok sa public capital markets. Ang pagpasok po sa stock market ay hindi lamang nagpapataas ng kanilang profile, kundi nagbibigay din ng mas malawak na pondo para sa mga susunod pang transaction at nagbubukas po ng pinto sa mas malaking institutional investor base. Sa aking opinion, ang matibay po na foundation ng finance na itinayo nila sa mga nakaraang taon ay nagbibigay daan upang mas maging kapani-paniwala ang ganitong hakbang kung sakaling desisyonan po nilang ituloy ito sa hinaharap. Ang kakayahang magpalago ng negosyo ng sarili lamang ay nagbibigay po sa kanila ng kalayaan na pumili po ng tamang oras nang hindi po nagmamadali o napipilitan ng mga panlabas na puwersa sa ekonomiya.
Ngayon ay ano ba talaga ang magiging epekto nito sa pangkalahatang kalagayan ng market? Bagamat walang direktang kumpirmasyon mula kay Garlinghouse kung kailan o kung pinal na ba ang desisyon para sa isang IPO, ang simpleng pagbabago ng kanilang pananaw ay sapat na upang makuha po ang atensyon ng buong industriya. Ang isang pampublikong kumpanya na may malaking pangalan sa sektor ng pagbabayad or payment ay magkakaroon ng mas mataas na antas ng transparency, mas madaling pag-access para sa mga institution at mas matatag na reputasyon sa ilalim ng mga umiiral na regulasyon. Ang lahat ng ito ay may direktang kaugnayan sa mga gumagamit o users ng kanilang payment infrastructure at sa mga sumusuporta sa mga digital asset sa buong mundo. Matapos po nilang malampasan ang mga pangunahing pagsubok sa batas at patuloy na palawakin ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng mga strategic investing, malinaw na ang kumpanya ay kumikilos mula sa isang posisyon ng lakas at katatagan. At ayan, sa kabuuan, ang para po sa akin, ang mga ganitong balita ay patunay lamang na ang industriya ay patuloy na nagbabago tungo sa mas profesional at organisadong sistema. Ang pagbabantay sa bawat galaw ng mga pangunahing leader tulad po ni Garlinghouse dito ay nagbibigay po sa atin ng mas malinaw na pananaw sa kung paano po huhubugin ng mga opisyal na desisyon ang kinabukasan ng finance sa mga susunod pang panahon. Ayan. Yan po yung kanilang video clip. 49 seconds lang naman po. Kaya short clip lang naman. Maaari po ninyo itong makita sa post ni Saif Crypto dito. Ayan. Boom, XRP Ripple IPO closer than it looks. Sabi dyan. We've been very happily private for a long time, not exactly a no. Kaya, ayan mga ka-crypto. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.